Ang kasaysayan ng musikang popular sa Pilipinas ay hitik sa mga pangkat na nagmarka sa kamalayan ng publiko, subalit iilan lamang may tuturing na tunay na naka-impluwensya sa kultura ng kabataang Pilipino noong huling bahagi ng dekada 90. Isa sa mga grupong ito ang Masculados, isang kolektibong nabuo sa gitna ng mabilis na pagbabago ng panlasa sa aliwan, telebisyon at radyo. Higit pa sa kanilang mga awitin, naging bahagi sila ng diskursong panlipunan hinggil sa imahe ng kalalakihan, sensualidad at hangganan ng katanggap-tanggap sa mainstream na industriya. Patuloy natin paghandain ang ating Huwebes, ladies and gentlemen. Ay, gusto ko to. Wala nang sana dahil kasama na natin sila ngayon mismo, ang Masculados! Ang Masculados ay nabuo noong dekada 90 sa ilalim ng pamamahala ng isang talent manager na may malinaw na bisyon. Lumikha ng grupong lalaki na magtataglay ng kombinasyon ng musika, sayaw at matapang na imahen. Ang mangunang kasapi na nagmula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Karamihan ay may karanasan sa pageantry, pagmumodelo o maliliit na papel sa telebisyon. Hindi sila produkto ng iisang komunidad. Sa halip, pinagsama-sama sila batay sa potensyal, pisikal na anyo at kakayahang umindak sa entablado. May mga nagmula sa Kamaynilaan na matagal nang sumusubok sa showbiz, samantalang ay iba'y mula sa probinsya na sumabak sa Maynila upang tuparin ang pangarap na makilala. Ang pagkakaiba-iba ng kanilang mga pinagmulan na nagbigay sa grupo ng sari-saring personalidad na kalaunan ay naging puhunan sa pagbuo ng kanilang tatak. Sa personal na buhay, ang mga kasapi ng Masculados ay hindi naiba sa karaniwang kabataang Pilipino na naghahangad ng mas maayos na kinabukasan. May ilan sa kanila na galing sa pamilyang kapos sa pananalapi at nakitang pagkakataon ng pagpasok sa industriya upang makaahon sa kahirapan. Mayroon ding may mas komportableng kalagayan ngunit hinikayat ng hilig sa pagganap at pag-awit. Bago pa man sila sumikat, nakaranas sila ng sunod-sunod na audition, pagtanggi at pagsubok na sumubok sa kanilang determinasyon. Ang pagpasok sa grupo hindi agad nagbigay ng kasiguruhan. Kinailangan nila magsanay ng matindi sa sayaw, pag-awit at pakikisalamuha sa media upang maging mahanda sa inaasahang paglabas sa publiko. Ang kanilang unang mga proyekto ay nakatuon sa pagpapakilala sa kanila bilang bagong mukha ng sensual at masiglang aliwan. Sa panahong iyon, sumisikat ang mga grupong may koreografiyang kapansin-pansin at mga awiting madaling sabayan. Naging bentahe ng Masculados ang kanilang kumpiyansa sa entablado at ang pagyakap sa imaheng mapangahas. Sa mga programang pang-aliw sa telebisyon, madalas silang mapanood na may koreografiyang nagbibigay din sa kanilang pangangatawan na nagdulot ng malakas na reaksyon mula sa manonood. Sa isang banda, hinangaan sila ng mga taga-suporta dahil sa kakaibang tapang. Sa kabilang banda, may mga sektor na bumatiko sa kanila dahil sa di umano'y labis na paglalantad. Ang pagsikat ng Masculados ay hindi maikakaila. Sa mga mall shows, pista at provincial tour, dinudumog sila ng mga tagahanga na nais makita ng personal ang grupong naging usap-usapan sa radyo at telebisyon. Naging laman sila ng mga magazines at talk show kung saan tinalakay hindi lamang ang kanilang musika kundi pati ang kanilang personal na buhay. Ang kanilang kasikatan noon ay nag-ugat sa kombinasyon ng novelty at kontrobersiya. Sa panahong limitado pa ang social media, ang chismis at balita ay mabilis kumalat sa pamamagitan ng tabloid at word of mouth. Ang bawat kilos nila ay may potensyal na maging paksa ng diskusyon na lalo pang nagpalawak sa kanilang abot. Nagustuhan sila dahil may elementong bago at hindi pangkaraniwan sa kanilang presentasyon. Hindi sila typical na boy band na puro malilinis at romantikong awitin ang iniaalok. Sa halip, naglatag sila ng mas agresibong imahe na nakaangkla sa konsepto ng pagkalalaki. Mahusay ang kanilang pakikipag-ugnayan sa manonood. Sa mga live performance, nakikita ang kanilang sigla at kakayahang magpasaya ng entablado. Naging simbolo sila ng panahong naghahanap ang kabataan ng mas malayang ekspresyon. Para sa ilang tagahanga, ang Masculados ay representasyon ng paglabag sa tradisyonal na hulma ng pagiging artista. Gayunpaman, kasabay ng pag-angatay ang pagdami ng isyong bumalot sa grupo, isa sa mga pangunahing kontrobersiya ang paratang na masyadong malaswang kanilang mga palabas. May mga pagkakataong sinuspindi ang ilang guesting dahil sa reklamo ng konserbatibong sektor na hindi raw angkop sa pamilyang manonood ang kanilang sayaw at pananamit. Ang ganitong punay nagbukas ng diskusyon hinggil sa regulasyon ng content sa telebisyon. Nadagdagan pa ang kontrobersiya ng masangkot ng ilan sa mga miyembro sa mga personal na skandalo kabilang ang mga aligasyon ng pakikipagrelasyon sa kapwa-artista na naging laman ng tabloid. Bagaman bahagi ng industriya ang chismis, malaking epekto nito sa imahe ng grupo lalo na kung may kaakibat na moral na usapin. May mga pagkakataon ding naging paksa sila ng debate tungkol sa pag-objectify ng katawan ng lalaki sa media.
na noon ay hindi pa karaniwang tinatalakay. Sa halip na tuloy yung makasira. Ang ilan sa mga kontrobersiyang ito ay lalo pang nagpatindi ng interes ng publiko, subalit hindi nito naalis ang pressure na kanilang dinanas. Bukod sa presentasyon, umalingaw din noon ang balita tungkol sa tinaguriang indecent proposal na di umano'y inalok sa ilan sa mga kanilang miyembro. Ayon sa mga ulat na lumabas sa ilang mga publikasyon, may mga individual na nag-alok ng malaking halaga kapalit ng pribadong pakikipagkita at espesyal na pabor. Bagaman hindi lahat ng detalye ay malinaw at may mga bahagi na nananatiling aligasyon, inamin ng ilang kasapi sa panayam na nakatanggap sila ng mga hindi kanais-nais na alok mula sa mga taong nais samantalahin ang kanilang kasikatan. Ang ganitong sitwasyon ay nagbukas ng mas malalim na usapin hinggil sa exploitation sa loob ng industriya. Ang balitang ito ay naging malaking dagok sa kanilang imahe. May mga nagduda sa kanilang integridad, samantalang ang iba ay nagpakita ng simpatsya. Sa mga panayam, iginiit ng mga miyembro na hindi nila tinanggap ang mga naturang alok at piniling manindigan sa kanilang prinsipyo. Ang pangyaring ito ay naglantad sa madilim na bahagi ng showbiz, kung saan ang kasikatan ay maaaring maging daan hindi lamang sa oportunidad, kundi pati sa panganib. Ipinakita rin ito ang pagiging lalaki sa industriya ay hindi nangangahulugang ligtas sa sexual exploitation, isang paksang bihirang talakay noon. Hindi lamang sa labas nagmula ang mga pagsubok, sa loob mismo ng grupo ay nagkaroon ng tensyon. Habang tumataas ang kanilang exposure, may mga miyembrong mas nabibigyan ng pansin kaysa sa iba. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot ng selosan at hindi pagkakasundo. May ilan na nagdesisyong umalis upang subukan ng solo career, habang ang iba ay pansamantalang nagpahinga dahil sa personal na dahilan. Ang pagbabago ng line-up ay nakaapekto sa identidad ng grupo at sa koneksyon nila sa tagahanga. Isa pang salik sa kanilang pagkawala sa sentro ng atensyon ay ang pagkapagod ng merkado sa kontrobersiya. Kapag ang isang grupo ay mas nakikilala dahil sa skandalo kaysa sa kalidad ng gawa, nagiging mahirap ang pagbawi ng kredibilidad. Ang ilang miyembro ay naharap sa personal na suliranin na nagbunsod ng pansamantalang paglayo sa publiko. Sa paglipas ng dekada, hindi na sila gaano nakikita sa malalaking programa at ang kanilang pangalan ay mas madalas banggitin bilang bahagi ng alaala ng dekada 90. Sa kasalukuyan, ang mga dating miyembro ng Masculados ay may kani-kaniyang landas. May ilan na tuluyan ang iniwan ng showbiz at nagtuon sa pribadong buhay. Ang iba ay pumasok sa negosyo tulad ng pagmamayari ng maliliit na kumpanya o pag-invest sa real estate at food ventures. May miyembrong naging fitness instructor at patuloy na ginagamit ang dating imahe bilang inspirasyon sa pagtataguyod ng malusog na pangangatawan. Ang ilan naman ay nanatili sa industriya ngunit sa likod na ng kamera bilang choreographer, talent coordinator o event host sa mga lokal na programa. May mangulat din na ang ilan sa kanila ay naging aktibo sa komunidad, sumasali sa mga outreach at charity events. Ang karanasan sa ilalim ng matinding ilaw ng entablado ay nagbigay sa kanila ng perspektiba sa kahalagahan ng balanseng pamumuhay. Sa mga panayam sa kanilang ibinibigay sa mga nakaraang taon, binigyan din nila ang aral na natutunan nila mula sa biglaang pagsikat at paglamlam ng pangalan. Ayon sa kanila, hindi permanente ang kasikatan, kaya mahalagang maghanda para sa panahong bababa ang interes ng publiko. Sa huli, ang kwento ng Masculados ay hindi lamang naratibo ng isang grupong sumikat at nawala. Ito ay salaysay ng mga individual na naglakas loob pumasok sa isang industriyang puno ng pangako at panganib. Ipinakita nila ang posibilidad ng mabilis na pag-angat, gayon din ang realidad ng pansamantalang kasikatan. Ang kanilang buhay matapos ang entablado ay nagpapatunay na may mundo lampas sa palakpakan at ilaw. Sa pagbabalik tanaw sa kanilang karera, mahalagang kilalanin ang kanilang ambag. Unawain ang mga aral mula sa kanilang mga pagkakamali at tanggapin na ang bawat yugto ng kasikatan ay may katapat na yugto ng pagbabago. Sa ganitong pagtanaw, ang Masculados ay mananatiling mahalagang bahagi ng diskurso sa kulturang popular ng Pilipinas. Hindi lamang bilang simbolo ng isang dekada kundi bilang paalala sa likas na pag-ikot ng tagumpay at panahon.